Salamat po, Brother Brani, at sa mga kasama natin na siyang nag-aayos ng ating ah, live streaming sa umagang ito. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang araw ng kasarinlan, ang araw ng ating kalayaan, ngayong June 12. Actually, noong July 4, 1946, nang nakamit ang Pilipinas ang kanyang kalayaan mula sa mga Pilipino. So, more than half of century, noong 1946 to 1961, ang Pilipinas, kino-commemorate nila ang ating independence by July 4, katulad ng American independence. So, yan ang noon ang araw ng paggugunita ng Philippine independence. Noong June 12, 1962, si President Diosdado Macapagal ang nag-declare at nag-proclaim na June 12 ang araw na isi-celebrate natin ang ating kalayaan. So, yun yung ating country's National Day of Freedom. At ito ay naging batas noong Republic Act 4166 noong 1964. Ang binabalikan niya ang ating unang proklamasyon ng independence na ginawa ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. That it was on June 12, 1898. At ito ang sabi ni President Diosdado Macapagal sa kanyang public address noong 1962. It is proper that we should celebrate is not the day when other nations give recognition to our independence, but the day when we declare our desire to exercise our inherent and inalienable right to freedom in independence. Ang ating kalayaan ay nagpapaalala sa atin ng ating katagumpayan sa 3 taong dekadang pag-aalipin sa mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Actually, ang Pilipinas ay binenta ng Kastila sa mga Amerikano sa halagang 20 million bilang bayad upang maging US territory ang ating bansa. Mapait din ang ating naging kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng Amerikano. May isang account na ang isang US forces sa isla ng Samar ay nag-retaliate sa massacre ng isang US garrison. Ang kanilang ginawa ay pinagpapatay nila lahat ng mga kalalakihang above 10 years old, pero sinama din nila yung mga kababaihan at ilang mga bata, to the point na yung lugar na yon ay ninawag nilang Howling Wilderness. So yung general na nag-utos noon ng ganong karumal-dumal na pagpatay ay na court martial. Marami ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa na ating tinatamasa ngayon. Pero bagamat na-appreciate natin ang ating kalayaan na nakamit natin mula sa pagkakaalipin, pagpapahirap, pagbubusabos ng ibang bansa, nariyan pa din ang banta ng kahirapan. Maaaring nasa ibang larangan ang mga challenges na nahaharap sa ating bansa. Nariyan pa rin ang banta ng lumulubong utang ng bansa, ang diskriminasyon na kinakaharap ng ating mga kababayang OFW sa ibang bansa, ang pagkakamkam ng China, ng Spratly, ang pagkakabahabahagi, ang kahirapan, maging ang korupsyon na nagaganap sa ating bansa, na ang mga ito ay makikita nating nag-uugat sa total depravity ng tao. Ang kasamaang kalagayan ng tao ang siyang may epekto nito, lalo na sa ating pakikitungo sa ating kapwa, maging sa ating pakikitungo sa Diyos. Naniniwala ko na ang tunay na pagbabago at ang kalayaang magaganap lamang kung ang Panginoong Hesukristo ang ating kilalanin natin bilang Panginoon, na siyang tunay na magpagpapalaya sa ating kahirapan at sa ating kasalanan. Having said that, makikita natin na si Pedro nung nakaraang linggo ay
binigay sa atin, nilatag sa atin, ano ba ang ibig sabihin na magiging submissive? Submissive spirit. At yun ay pumapaloob doon yung ating pagsunod. Pagsunod sa Diyos sa ating araw-araw na buhay. That is where we will have the path of experiencing God's blessing. At dalawang bagay ang kanyang binigyan papahalaga dito upang ma-develop sa atin yung attitude of obedience ay inilatag niya ang mga qualities na tiningnan natin nakaraang linggo na kailangan nating ma-develop as isang maturity checkpoint sa atin. Nariyan yung ang binanggit niya, yung pagkakaisa ng ating kaisipan, pagkakaisa sa kaisipan, sa pag-iisip. Nariyan yung pagdadamayan, yung sympathy, yung pagmamahal sa kapwa, yung kabaitan at yung pagpapakumbabang isip. Ito yung mga binanggit niya sa atin na mga pointers na pwede nating tingnan. Paano ba tayo magiging submissive? At inilatag niya sa atin ang mga qualities na kailangan nating ma-develop according to God's Word. At hindi siya nagtatapos doon. Kanya ding nilatag ano yung mga grounds, ano yung mga goals na kailangan nating gawin sa pagsusunod bilang believer submission, at inilatag niya doon na tayo ay tinawag ng Panginoon, our calling. At sa ating pagkakatawag ng Panginoon ay merong pagpapalang kaakibat doon. At hindi siya nagtapos doon, meron siyang mga iniwang mga talata para doon niya inangkla ang mga bagay na sinasabi niya. Sa araw na ito, titingnan natin yung kasunod na teksto na ating titingnan na nasa mga talatang 8 hanggang 13. Mga talatang 13 hanggang 17. At ganito ang pagkakasabi. 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. Actually, dalawang part ito. No? Ito yung ating first part at titingnan natin next week yung karugtong nito. Sa verse 13 hanggang 17, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit, magdusa man kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budi upang pag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasabi ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay ay kay Kristo ay mapahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa muli kami makapagbulay-bulay ng iyong salita ng malaya. At kami nagpapasalamat na kami ay tinitipon mo sa pabangitan ng iyong pag-ibig. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin sa mga talatang itong aming titiknan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, isang bukas na isipan at isang bukas na puso ang iyong ibigay sa amin sa pamagitan ng iyong biyaya upang itong mga salitang aming mapapakinggan ay mag-ugat at magamit namin sa aming pamumuhay. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makita natin na dito last time nilatag ni Pedro ang mga quality sa atin, no? Paano ba maging submissive? Bago niya ngayon sa ating titingnan
ano yung righteous response to suffering. So matapos nang nilatag yung mga dapat nating tingnan, yung principle, paano tayo magiging submissive, bakit tayo kailangan maging submissive. Ngayon, ibibigay sa atin ni Pedro, ano ba yung dapat nating response sa pagdurusa. Kumikita natin yung pagkakaayos o pagkakalatag nitong mga tekstong titingnan natin, no? Para siyang pasunod-sunod. Unang nilatag niya yung general principle. Nasa verse 13. Pag titignan natin, sabi niya, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Parang sinasabi sa atin, pag ikaw ay Kristiyano, ang dapat mong gagawin ay yung kabutihan, gumawa ng mabuti. Pag ikaw gumagawa ng mabuti, sinong kukontra sa iyo? So parang sinabi niya, yan ang pinaka-general principle na parang may kita natin, yan ang pwedeng basihan. Pero sabi niya, in a principle, merong exception. Hindi lahat ng panahon ang buhay Kristiyano ay laging maayos. Kahit na ikaw ay mananampalataya. So meron sa binanggit dito, subalit magdusa man kayo dahil sa katuwiran ay mapalad kayo. So yan ang parang sinasabi niya sa atin, yes, totoo na ang bawat Kristiyano dahil kayo ay tinawag ng Panginoon, naging anak ng Panginoon, magiging maayos ang buhay nyo. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Lalo-lalo na pag ikaw ay gumagawa para sa katwiran, darating ang panahon na maka-experience ka ng pagdurusa. Pero sabi niya, huwag kang matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala. So yan ang sinabi niya dyan. So after nyan, may kita natin, inisa-isa niya, mamaya isa-isayin natin yan, hanggang doon. Pero ang pinaka-ending niya, sabi sa verse 16, yung pinaka-conclusion niya, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa sa paggawa ng masama. So, parang ganun makita nating structure ng pagkakagawa niya nito, no? Meron siyang ginawang general principle, merong mga nilatag niyang parang itong may kita natin, and in the end, ang sinabi niya, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung yun ay kalooban ng Panginoon, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So yan ang parang nakikita nating structure nitong ating tinitingnan, no? Para ma-appreciate natin kung paano ang pagkakalatag niya. Sa mga ito, dito titingnan natin, how believers should live out their faith in various personal relationship. Paano ba natin isa sa pamuhay ang ating pananampalataya sa ating pakikipagkapwa-tao? Kasi may kita natin, in bawat relationship, hindi naman usually laging maayos ang mga relationship. Di ba? Merong laging, kahit na mag-asawa, di ba? Nag-aaway din ang mag-asawa. Yung magkakaibigan, merong mga tampuhan din yan. Sa loob ng iglesia, lalo na. So meron tayong mga pagdiskusto dahil may kakaibang ating mga attitude, ang ating mga preferences. And so yan ang isang bagay na titingnan natin. At the other one, paano ba ang isang Kristiyano dadalhin ang mga pagdurusa dahil sa kanyang pananampalataya? So yan ang dalawang bagay na titingnan natin. No? What is the righteous response to suffering? At ito yung isang mensahe na nais kong idalhin sa umagang ito, that believers should be willing to suffer and to do what is right, for Christ is truly in control of all events. Na ang mga mananampalataya, tayo ay willing tayo na magdusa at gawin ang tama
Sapagkat alam natin na ang Panginoon ang may pananukala o may control na lahat ng mga pangyayari sa mundong ito. He is truly in control of all events. Ayan ang titingnan natin. So ang tanong natin, paano ba yung righteous response to suffering? Mari yan ang ating katanungan. How should we respond to suffering? Dalawang bagay pwede nating tingnan. Una, practice the Lordship of Christ. Pangalawa, maintain a good conscience. So dyan iinog ang ating pagtingin sa mga talatang ito. Una, may kita natin dyan ang sinasabi sa atin, no, na ini-introduce sa atin that God's grace, the grace of God in the midst of our suffering. Isang bagay na pwede nating tingnan na spiritual principle, that the fear of the Lord conquers every other fear. Nang ating pagkatakot sa Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan na papagtagumpayan natin ang mga takot natin sa ibang mga bagay other than God. Napakalaga ng verse 15 na dapat nating tingnan. Kung hindi sa iyong puso ay pakabanilin niyo si Kristo bilang Panginoon. At ang unang puntong dapat nating tingnan, in order for us to respond properly in our suffering, the first thing that we have to do is to practice the Lordship of Christ. Kilalanin natin ang Panginoon bilang Panginoon ng ating buhay. Si Kristo ba talaga ang Diyos natin? Kasi ang dalawang bagay na pwede nating tingnan, God is our Savior and God is our Lord. Kaya nga tinatawag nating Lordship debate. Dahil may mga tao na gusto lang ang gawin nila, ang si Jesus ay tagapagligtas ng kanilang buhay, sila pa rin ang Diyos, ng kanilang sarili. Pero ang sinasabi sa atin dito, let Jesus Christ be the Lord of your life. And what is that? When Jesus Christ is the Lord of our life, we will follow His commandment. If Jesus Christ is the Lord of our life, we will do what His will for our lives. At yun ang mahalaga. As Christians, no? Makita natin dito ang setting nitong pag binabalikan natin yung ating teksto before. Dito makita natin na yung setting na kinuha ni Pedro dito ay yung setting ni quotation niya sa Isaiah nung si Ahaz bilang hari ng Juda ay naharap siya ng krisis. Yung invasion ng mga Assyrian army. Yung king of Assyria, king of Israel at si Assyria, yung Syria, nais nilang si Asaph ay makipag-join sa kanila in alliance. So si Israel at saka si Syria ay naging threat para i-invade ang Judah. So behind the scene, makikita natin nakikipagkutsaba siya sa mga Assyrian. At si Isaiah ay nag-warn sa kanila na itong ungodly alliance ay hindi maganda sapagkat ito ay hinihimok niya na huwag magtiwala sa Diyos na siyang magbibigay sa kanila ng kalayaan. Kaya dito, sanctify the Lord of hosts Himself and let be your fear, and let them be your dread. Kaya dito sinabi sa atin, huwag kang matakot at huwag kang mabahala sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Ang application nito sa atin, may mga pagkakataon, tayo mga Kristiyano, pag tayo nasusukol sa mga krisis, we are tempted to give in to our fear and make wrong decision.
Kadalasan, yung mga takot natin, mga agam-agam natin, nare-recognize natin sa sarili natin na hindi natin ito isinasangguni sa Panginoon. Kadalasan, sila ang nagbibigay sa atin o nag-shape ng ating mga desisyon na kung saan minsan mali. Kaya ang panukalan dito, sanctify your heart as Lord. Sanctify Christ as Lord in your heart. And you need not to fear every circumstances. Yan ang binabanggit sa atin ng Panginoon. Kaya nga, the proper response to suffering is first, recognize God as Lord of your life. That is the positive antidote. Maaaring sabihin natin, yung mga kaaway natin, they can harm us. Our enemies might hurt us, but they cannot harm us. We can only harm ourselves if we fail to trust God. Kaya may mga pagkakataon, minsan, di ba, may mga pagkakataon na tingin natin, tama yung desisyon natin, in the end, palpak. May mga ganun. Parang sigurado ka, ito talaga. Kailangan ko na talagang itong gawin. Sure na ako niyan. Pero pag tinitingnan natin, pag hindi natin sinangguni sa Panginoon, in the final analysis, hindi maganda yung desisyon natin. Kasi na tayo ay nadala ng ating takot, nadala ng ating pag-iisip. Kadalasan yung mga takot na yun, yung nag-aano sa atin para mapuwersa tayo na hindi magtiwala sa Panginoon. Nakita natin yung problemang mas malaki sa Diyos sa pinaglilingkuran natin. At yun ang kadalasan mangyayari pag hindi tayo magsangguni sa Panginoon. Lalong-lalo na pag nagmamadali tayong solusyonan ng mga bagay-bagay na hindi man lang natin ipinag-pray sa Panginoon na, Lord, ano ang kalooban mo dito? Tulungan mo ako, Panginoon, nahihirapan ako magdesisyon sa mga bagay na ito. To take a time of silence, pray to God, ask for His direction. Kaya nga general principle niya, people do not oppose us if we do good. But even if you do, it is better to suffer for righteousness rather than to compromise our testimony. Di ba, pag nabablap tayo kaagad-agad, minsan nakakapag-desisyon tayo ng rush na hindi natin iniisip, sayang, palpak pala yung ginawa ko. Tapos may mga desisyon sa buhay natin na pag hindi natin pinag-isipan, yung effect niya is for a lifetime. Minsan mga maliliit na parang katuwaan lang, mga sitwasyon na ganyan, di ba? Mga kabataan na hindi nila iniisip ang kanilang mga ginagawang mga sa buhay na in the end, pagsisisihan nila. Instead of experiencing that fear, we have to face that enemy and let Jesus be the Lord of our hearts. Let Jesus be the one that will bring us the joy unspeakable in His glory. Isang puntong pwede nating tingnan na pag ang ating Panginoon, Hesukristo, ang siyang Diyos na nire-recognize natin sa ating buhay, when Jesus Christ is the Lord of our lives, every crisis becomes an opportunity for witness. Yung mga sitwasyon na dinagdadaanan natin, nagiging oportunidad ito para ipakita natin
ang Panginoong kumikilos sa ating buhay. Siya ngayon ay nagiging patotoo ng ating buhay. Na nare-recognize natin na ang Panginoon ang siyang naging paraan para tayo ay ialpas dun sa pinagdadaanan nating problema. Na ang Panginoon natin ang nagbigay sa atin ng guide para maayos itong ating mga desisyon sa buhay. Kaya ang babalik pa rin yan sa ating pang-araw-araw na devotion. Ang ating bang buhay ay nagbababad pa tayo sa salita ng Panginoon. At yun ay isang mahalagang ginagawa natin sapagkat nakakatulong ito sa atin para i-renew ang ating araw-araw na biyaya ng Diyos na in communication with Him sa ating panalangin at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito yung mga paraan na ating tinatawag nating spiritual mindedness sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Thinking yung mga bagay na makalangit para sa ating buhay. At hindi lamang ito ang kanyang binanggit, na ito'y maging patotoo at ito din ay paraan para maging ready tayo sa ating mga pagbigay ng ating panagot, pagtatanggol ng ating pananampalataya. We are ready to give our answer. Yung tinatawag nating apologetics. Hindi yan parang magbigay ng sorry, kundi magbigay ng depensa sa bawat mga katuruan ng Diyos na ipinupukol sa atin. Na tayo, ang bawat sa atin, be able to give a reasonable defense of His hope in Christ, especially sa mga hopeless situation. Kasi sa ating isipan, pag tayo gumagawa ng mga desisyon, maraming mga kaisipan ang naglalaro sa ating isipan. Maraming sa mga kaisipan dyan, nakukuha natin sa ating pag-aaral, sa mga tinuturo sa eskwelahan, sa mga nababasa natin, sa mga kaisipan na nakikita natin o napapanood natin sa mga telebisyon, nagtuturo sila. Kadalasan itong mga kaisipan na ito, maaring mga tingin natin tama o mga kaisipan nito na saliwa sa salita ng Panginoon at paano ang makapagbibigay ng tamang pundasyon doon ay ang ating pagdidepensa, yung mga natututunan natin sa salita ng Panginoon. Hindi isa-isa niya mga in-script up ito. Na mali ito sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon. May panagot tayo doon sa mga kaisipan na yon. Maging yung mga sinasabi ng mga tao sa atin. Yan napakahalaga. The crisis na mga pinag-experience natin creates an opportunity for witness when believers behave with faith and hope. Kung kaya nga, yung mga hindi mananampalataya, nanonotice yun. Kasi iba ang paraan natin ng pagtingin ng mga problema. May paraan ng mundo na nais nilang sundin natin, pero ang Diyos ay may sariling paraan din ayon sa kanyang salita. Kaya nga merong clashing na mga ideas nito, lalo-lalo na sa ating pagdidesisyon, paggawa ng desisyon sa buhay. Maaaring itong pagdidesisyon natin, tayo ay nasusukol dahil sa takot. Tayo ay nasusukol dahil may mga bagay tayong naisaprotektahan sa ating sarili. We are witness. Sabi diyan, tayo, ngunit gawin ninyo itong may kaamuan at paggalang. Ang iyong malinis na budi, yung ating witnessing, yung ating pagpapatotoo ng ating buhay. Tatandaan natin, tayo ay mga witness, hindi tayo mga
attorney, prosecuting attorney. And dapat nating tingnan that be sure ng ating buhay ay magsasalita na talagang tayo ay anak ng Diyos. Na tayo, nakikitaan tayo ng bunga ng Espiritu sa ating buhay. Kaya nga, ang dapat nating tingnan, pag tayo sinasabi na, madali magsabi na tayo ay Kristiyano. Kristiyano ako. Pero ang dapat nakasunod noon, ano ang klaseng bunga na pinapakita ng iyong buhay? Yan, recently na, di ba, merong usapin tungkol dun sa mag-asawa, no? Sabi nila, bakit naghiwalay yan? Kristiyano yan. Madaling sabihin ng Kristiyano, pero ang dapat nating tingnan ay ano yung bunga? Sapagkat meron tayong patutuo na ipinapakita sa mundo, lalong-lalo na pag tayo ay nasusukol sa mga pagdurusa, sa mga krisis na pinagdadaanan natin. Kaya yun ang isang panawagan ni Pedro sa atin. Practice the Lordship of Jesus Christ in your life, for this is the positive antidote in giving Christ, the special place that is due to be the center of our lives. Let Him reign in your life as Lord. And that is the proper challenge. Hindi sinabi ni Pedro na makipagtalo tayo sa mga wala sa Panginoon. But let our testimony bring these unsaved people to believe what we believe, and why we believe in a loving manner. To sanctify Christ as Lord in our hearts. That means that turn everything over to Him and live what is pleasing to Him that will glorify Him. Na siya ang Diyos ng ating buhay. Lahat ng bahagi ng ating buhay ay para sa Diyos. Sa ikapupuri ng Kanyang pangalan, sa mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. To sanctify our hearts, to sanctify Christ in our hearts, na itong mga takot na ating tinitingnan, maaaring ito'y takot sa mga tao, ay ibigay natin sa Panginoon at magkaroon tayo ng tunay na takot sa Diyos. So yan ang panawagan ni Pedro. Practice the Lordship of Christ in our lives. That is to conduct ourselves above criticism. So hindi lamang yun ang binanggit niya sa atin. No? So una, sinabi niya, yung verse 15, mahalaga doon, kundi sa inyong puso ay pakabanilin niyo si Kristo bilang Panginoon. Yan ang kanyang unang panawagan. In order for us to respond righteously to suffering, the first thing that we need to do is to practice the Lordship of Christ. Let Christ be the Lord of our life. Pakabanilin natin ang ating puso, si Kristo bilang Panginoon. Palang punto tingnan natin, may kita natin dito, binabanggit ni Pedro sa atin, maintain a good conscience.
yung ating konsyensya. Ang konsyensya, ito yung parang internal judge natin na nagwi-witness sa atin at enable us to know either approving our action or nag-a-accuse sa atin. Kaya nga minsan, pag may ginagawa tayong mali, merong bagay na nagsasabi sa atin, mali ang iyong ginawa. Inilagay ng Panginoon sa atin para siyang eternal na sa loob natin na siyang pero may mga pagkakataon na ang konsensya natin ay mali. Kaya kailangan natin itong i-maintain na maayos ang kanyang pagpapatakbo, no? Ingatan ninyo ang iyong budi. Yun ang sabi, maintain that good conscience. Ang konsensya para siyang bintana sa ating buhay na kung saan ang salita ng Diyos ay pumapasok sa atin. Kung isang kwarto ay puno ng kadiliman, pag binuksan mo ang bintana, doon papasok yung liwanag. Ganon ang konsyensya. Yung banal lang, yung salita ng Panginoon ay pumapasok doon para maliwanagan ang ating sarili. Kaya meron tayong tinatawag na defiled conscience. Kung patuloy tayong nagdi-disobey sa Panginoon, yung bintana na yon ay unti-unting nagiging madumi hanggang sa madumi na ang liwanag ay hindi na makapapasok. And that would lead you to a defiled conscience. Titus 1:15. Or to the point na tinatawag natin maging seared conscience. Yung konsensya mo ay one that has been so sinned against and can no longer be sensitive to what is right and wrong. So yun yung tinatawag natin, yung konsensya mo ay naging matigas na. Kalos na. Hindi mo na alam ang tama at mali. Kahit na gumagawa ka ng tama at mali, hindi mo alam kung ano. That is seared conscience. One that has been so sinning long ago that he is not anymore sensitive to what is right and wrong. Kaya nga yung konsensya hindi siya tamang barometer pero pwede siyang magamit perang guide sa atin. As long as the light of the Word of God is always shining to that window. Meron din tayong tinatawag nating evil conscience, Hebrews 10:20. It is even possible for the conscience to be so poisoned that it approves anything that is bad and accuses when the one person is doing good. So ito mas matindi kasi ayaw nilang gumawa ng tama. So nakita natin yung progression, naging defiled, naging seared conscience, to naging evil conscience. Yan yung point na masaya ka kung makapatay ka ng tao. Yan yung point na wala kang pakialam. Basta nagawa mo kung anong masaya sa kalooban mo. So yan ang kita natin dito, no? So ang una, sabi niya, let the Lord Jesus Christ be the Lord of your life, and now, maintain a good conscience. A conscience depending on the knowledge, the light that is coming through that window, as he studied the Word, pag ang isang mananampalataya ay siya ay nagbababad sa salita ng Panginoon, inaaralan niya ito, at doon, unti-unti niyan makikita ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, at yung konsensya na yon ay nagiging sensitive sa tama at mali. So yung tamang conscience, the good conscience is one that accuses when we think or we do wrong and approves when it is right. Ito yung exercise na sinasabi sa atin dito ni Pedro. To keep that conscience strong and pure as the light of the Word of God shine to our conscience.
Kaya nga meron din tayong tinatawag nating weak conscience. Kung hindi tayo patuloy na naglalago sa ating spiritual knowledge and obedience, unti-unti tayo nagkakaroon ng isang konsensyang mahina na lagi tayong naiirita sa mga maliliit na bagay sa buhay. So kaya ang konsensya maganda ito pag ito ay nakabase o ang naliliwanagan nito ng salita ng Panginoon, nagiging siyang magandang guide sa atin para gumamit ng tama. Pero pag itong konsensya na to ay hindi natin pinapakinggan, unti-unti itong nagde-deteriorate to the point na nagiging kalos na siya. So paano ito nakakatulong itong good conscience sa atin? In times of our trials and opposition, one thing, it fortifies and encourages us to know what is right with God and men. At doon, pinapatibay niya tayo, pinapatatag tayo na hindi tayo nagiging natatakot sa ating mga desisyon. Kasi yung ating desisyon, nakakasakto na siya. Nakakaayon na siya dun sa salita ng Panginoon. Ang isang classic example makita natin dyan, si Martin Luther, no? Doon sa time na siya nasa Worms, sa Germany, yung kanyang sinabi, yung courage niya, yung sinabi niya yun doon sa mga kalaban niya, no? Noong April 1851, "Here I stand, I can do no other, God help me, amen." Yun lang yung maliit na word niya. Pero anong ginawa niya before that day? Nag-pray siya. Buong araw siyang nag-pray para magbigay ng kalakasan sa kanya na ang kanyang konsensya ay gagawin niya kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. His conscience is bound to the Word of God, and it gives him courage to defy the whole establishment of the church. Kasi pinare-recant siya eh. Pag nag-recant ka, okay na. Pero sinabi niya, "Here I stand, and I do no other." Conscience, a good conscience can give us peace in our hearts kung ang ating kapayapaan ay minsan parang tayo ay nasa gera. That good conscience give us peace. Pag hindi ang ating puso mapayapa. Yung restlessness at saka yung ating balisang kaisipan. Ang kadalasan to, di ba, may mga pagkakataon hindi tayo nakakatulog. When that conscience is vitiated. Kaya may mga pagkakataon, di ba, yung konsensya, pag mayroong mga bagay na ginawa ka na alam mong hindi tama, ang konsensya mo magsasabi sa'yo, mali yan eh. To the point na isang gabi hindi ka makakatulog, saan ba ako nagkamali? When the conscience is under the light of the Word of God, it will bring us to the right way. Pero pag ang conscience defiled, hindi ang gagawa ng tama. And that makes us bold for Christ. And that makes us that conscience to witness for us. That good conscience remove us from the fear what other people will say. What other people will say against us, will do against us, will know about us. When Christ is the Lord of our life, we will fear only God, and we need not fear the threats, the opposition, the action of our enemy. The Lord is on our side. I will not fear. What can man do unto me? At ito yung bagay na binabanggit sa atin ni Pedro.
Ito ang bagay na kung saan makita natin, si Pedro ay, dito siya nag-fall. Yung mga kanyang experiences sa buhay. Kaya nga, kung bakit niya nasulat ang mga bagay doon, saan na-experience niya? Ilang beses niya pinagtatwa ang Panginoon. 3 beses. Nang sinabi niya, ako, Panginoon, ay mamamatay ang buhay ko para sa iyo, pero hindi niya ginawa yon. Kaya nga, kaya niyang isulat ito sa atin para bigyan tayo ng lakas that a good conscience under the Word of God, the light of the Word of God, will make us bold. Kaya nga sa ating panahon, di ba, maraming mga Kristiyano today na dumadaan ng mga maling accusation or mga maling paratang. In one way or another, na-experience natin yon. Napagsabihan tayo ng hindi naman totoo tungkol sa atin, na paratangan tayo ng ganito. And yet, the only way that we can stand malinis ang ating konsyensya and when we are under the guidance of God. Ang ating personal standard ay hindi katulad ng standard ng mundo. Ang ginagawa ng mga Kristiyano, they do not create the problem, they reveal them. Yan ang dapat na attitude natin. Pag isang born again, nagtrabaho sa office, o anuman, in a short time, minsan nadidiscover niya mga problema. Kaya nga, ang isang Kristiyano, siya ay isang ilaw at asin. Because we reveal the unfruitful works of darkness. Christian, fight for this dark world. At marami tayong mga kwento tungkol niyan. Dahil sa mga Kristiyano, maraming mga bagay na mga mali ay naayos. Maging mga practices, hindi ko na isa-isahin, marami sila. To the point na mga practices na hindi makatao ay naayos dahil sa mga Kristiyano. When Joseph began to serve as steward doon sa kay Potiphar, ito, example natin dati, no? Nagsabi sa kanya sarili, hindi siya gagawa ng kasalanan. Ano nangyari sa kanya? He was falsely accused. When he stand that he refused to do sin, he was falsely accused and was thrown to the prison. Dahil nagustuhan siya nung asawa ng Potiphar. Si Daniel, yung mga government official ng Babylon na hinanapan siya ng kamalian at wala siyang makitang mali sa kanya. Ang sulamenteng nakita sa kanya ay siya nagpipray. His witness, his life and work has been a witness. At yun, maraming taong ginamit yun para siya ay paratangan ng mali. Wala tayong lumayo. Jesus Christ Himself, ang ating Kristo, ang kanyang buhay talagang nireveal niya the sinful hearts and deeds of people. Kung kaya nga siya napako sa krus. Yet in all these things, He lived for the glory of God, even under persecution. So ito yung mga karakter na makita natin sa salita ng Panginoon, that we can see how we will respond to suffering in a right way. One is to practice the Lordship of Christ, and second is to maintain that good conscience. Because if we maintain that good conscience,
we condemn our sin in our lives and confess it immediately. And we can keep that window clean. Yan ang ginagawa ng konsensya. Let that light come in. The word of God come in to that window. And when we have a strong conscience, that is the result of our obedience in the knowledge of Christ, and we will have the strong conscience that we can make the good witness for the lost. Yun ang reason. Kaya ang general premise dito sa ating tinitingnan, di ba? No Christian should ever suffer because of his evil doing. And no Christian should be surprised if he suffer for well doing. Sapagkat sa mundong ito ay nababahiran pa rin ng kasalanan na kung saan ang mga tao, they call evil good and they call good evil. They put darkness for light and light for darkness. At yan ang mundo natin. Yan ang mundong ating kinagagalawan. Yan ang ating mensahe. Believers should be willing to suffer and to do what is right, for we know that Christ is in control of every event in the world. Kaya yun dalawang bagay na makita natin, no? How to respond to suffering. Let Jesus Christ be the Lord of our life. And let us maintain a good conscience. If we fear God, we do not need to fear men. Shame arises from the fear of men. At yun ang sinabi ni Samuel Johnson. Conscience from the fear of God. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa paalaala sa amin na bagamat kami, Panginoon, tinawag mo ay hindi pa rin kami exempted na makararanas, Panginoon, ng mga pagdurusa, pag-alipusta, maging pangbubusabos, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong patatagin ang aming kalooban na magtiwala sa inyo. Na ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Lahat ng mga pangyayari sa mundong ito ay hindi ito na hindi mo alam. Kundi itong lahat ng bagay ay naglalakip-lakip upang ang iyong kalooban ay maganap sa iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan na patuloy na magbulay-bulay na iyong salita. Makinig ng iyong salita upang ang aming mga konsyensya ay maliwanagan ng iyong salita at magamit ito para kami maging matatag at huwag kaming matakot sa mga tao. Matakot lamang kami sa Panginoon na siyang may lalang, may hawak ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa paalala sa amin na kami bilang iyong mga anak ay iyong pinagpala na. Sa pagpapalang yon, tulungan mo kami na maging isang tunay na patutuo na makikita ang kadakilaan, pakumbaba, ang pagiging pakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging tunay na patutuo ng iyong ginawa, ng iyong pagpapala, kaligtasan sa aming buhay. Nakikita, Panginoon, makita, Panginoon, sa amin ang mga bunga ng Espiritu na siyang bunga ng pagkakilala namin sa inyo. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, ng lumakad na may kabanalan at pagsunod sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.